Naku ha, eto. Ewan ko kung nakita niyo na o narinig niyo na itong balita na ito mga kababayan. Alam niyo po ba yung isinugod sa ospital? Sabi nung PNP 'no, sabi nung mga doktor, okey lahat yung vital sign, walang problema, 'no? So sa madaling salita mga bossing, eh, sorry, arte lang. Ano ho, kitang-kita ho naman natin mga kababayan dun sa pinlay nating video na, sabi ni VP Sara, "General Torre, di ba yung mga camera, yung mga media, punta naman dito." Pinayagan ho mga kababayan dahil madali naman pong payagan. At the same time, proteksyon na din po nila General Torre yun mga kababayan, na merong mga nakaharap na camera. Dahil po, yung kampo nila, panay kasinungalingan na naman po ang sasabihin. Naalala nyo yung kay Kibuloy? Oh, kesyo daw ho mga kababayan ang mga pulis ang bumubuntal doon sa mga KOJC. Pero kapag nakita natin yung mga kuha, sila yung binubuntal. Yung mga pulis ang binubuntal ho mga kababayan. So sabi, sige, lapit, lapit, lapit mga media, punta kayo dito. Si General Torre na ang nagsabi. No? After nun mga kababayan, paglapit, 'di ba? Pag-focus ng camera, pagsipat ng lente, sabay hagulgol. Sakto-sakto yung huwag mo ko iiwan. Sabay ganun ho, mga kababayan. Si Madam, sorry po mga DDS, humihingi ako sa inyo ng paumanhin. Matigas po talaga ang puso ko, no? Lalo na kapag alam kong arte-artehan lang. Hindi po ako madaling mapapaniwala sa mga ganyan, no? Si Madam, na medyo may pasuka-suka daw ho, mga kababayan, at na-hospital pa, akala niya siguro, mga boss, kapag ginawa na yun, ligtas na ho siya doon sa paglipat sa Women's Correctional. Ay, hindi po. Pagka okay na, ililipat pa din po, mga kababayan. No, sabi nga ni Just Vincent, Mimol Mauer, 17 anak ng tinapa. Akala ko pa naman yung ilang oras, 2 oras na nagsasalita si Vice Presidente, talagang yung buong sumusuporta sa kanila magpupunta na talaga doon sa tagpuan nila. Makita ko yung mga ibang mga vlogger nila ando sa bangketa. Iilan-ilan lang din ho mga kababayan. Eto nga si Madam na medyo susuka-suka na magaling umakting. Ay nako. Magre-resign na daw po mga kababayan, no? Eto ang balita natin diyan. Biruin nyo ha. Pangalawang topic pa lang 'yan. Fresh. Fresh like doggy. Ano sabi dito sa balita ng ABS-CBN? Jack and Jill Piatos, Pusit Flavor, sabi ni Just Vincent. Galing ako sa kabila, nagalit lahat sa akin, sabi ni Soldador De Pepa. Hindi makikinig yung mga yun kasi, no? Sabi ni Ma'am Anza, scoliosis lang, akala mo naman na heart attack. Nawala ng malay. Tapos malaman natin doon sa balita mga kababayan, okay naman po lahat ng vital sign niya, no? Baka nagtulog-tulugan lang. Anyway, balita ng ABS-CBN, OBP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez expressed her intention to resign, no, from her position. Ayan, magre-resign na po mga kababayan. Base po sa kanya. Sa tingin po ba nila, pag nag-resign sila mga bossing, tapos na yung investigasyon na gagawin, hindi na sila ipapatawag sa Congress, ipapatawag pa din po sila, mga kababayan. No? Ipapatawag pa din po kahit mag-resign yan. Bakit daw po nag-resign? Sabi, according to BP Sara Duterte, Lopez was deeply traumatized by the recent event surrounding and her transfer to the Women's Correctional. Hindi naman po nalipat mga kababayan No? Hindi ho nalipat. Ito ho, may ipapakita ko sa inyong video kung ano lang yung simpleng nangyari doon sa doon sa loob
Asan ba yun? Mukhang na-delete ko na. Mukhang wala na ako dito. Wala na dito. Na-delete ko na. Naglinis na ako ng laptop. No? Pero sa makikita nyo po, mga kababayan, tatlo katao yung nasa loob na kumakausap sa kanya. At sila pa po ang matigas. No? Sila pa po ang matigas, mga bossing. Lumabas kayo sa kwartong ito, dito ako nakadetine, hindi ako lilipat ng kwarto. Lumabas po yung mga magbabasa sana nung order sa kanila. Tapos, according to Vice President Sara Duterte, Lopez was deeply traumatized by the recent event surrounding her transfer to the Women's Correctional. Tapos mga bossing yung mga security ni VP Sara, nandun sa loob ng House of Representatives, mga kababayan. Sa tingin nyo, may magagawa yung mga simpleng Sergeant of Arms ng House? Kayo na lang po sumagot dyan, mga bossing. Common sense na lang po yan, di ba? Paano sila magmumukhang kaawa-awa doon? At paano sila matotraumatize doon? Halos okupado nga nila siguro yung house doon sa dami ng security ni VP Sara. Di ba? Ang ginawa nila, eto, nag-iyak-iyakan, nagmukhang pa-victim, mga bossing. No? Akala nila, makukuha nila yung simpatya ng taong bayan. Umiyak tayo. Kunyari, suka-suka ka dyan. Ganito, ganyan. Tapos ako. Ang ending, mga kababayan, ayun. Sila ang kabado ngayon. Bakit to? Hindi nila napigil o nakontrol yung bibig nila, mga boss. No? Yung galit nila, hinayaan lang nila yung bibig nila na salita. Papategi ko si BBM. Si BBM. Sabihin natin yung mismong sinabi. Diba? Ang mismong sinabi, mga kababayan, is pag ako nategi, meron na akong inutusan na wag tigilan na tegihin si BBM, si Lisa, at si Martin Romualdez. Yun po yung mismo, mga kababayan, na sinabi. Walang labis, walang kulang. Ano po? Dagdag pa dito, sabi niya, I want to resign. Pwede naman mag-resign Sabi naman ni BP, pwede naman mag-resign. Diba? Pero it doesn't mean, mga kababayan, na hindi na yan ipapatawag sa Congress. Hindi na gagawing resource person. No, ipapatawag at ipapatawag pa din po yan, mga kababayan, dahil nandoon siya, no, kasama siya doon sa mga umiikot. Kasama siya doon sa inner circle ni Inday Sara Duterte na alam kung ano ang nangyari sa confidential funds. Sabi niya, I want to resign from the office of the Vice President, and I told her, okay, yan. Sumagot naman daw si BP. BP Duterte said, mahina pala si Madam no? BP Duterte said during an interview on Saturday at the Veterans Memorial Medical Center. On that point, nanalo si Martin Romualdez. Martin Romualdez na naman. Kagustuhan niyang mag-resign si Martin Romualdez na naman po, mga kababayan, ang sise. Ano ba yun? Diyos ko. Si Martin Romualdez na bibihira nating marinig na sumagot, mga kababayan. Si Martin na naman ang may kasalanan. Nanalo na naman daw po si Martin, mga kababayan. On that point, nanalo si Martin Romualdez. She's resigning. Tatapusin lang niya yung hearing. Yan. Ang problema dito, kung pagkatapos ng hearing, kaya niya pa. Baka pagkatapos ng hearing, may mga kasunod na mga kaso din ho yan, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Adjub 71 na hindi ko maintindihan ang sinasabi, Mark Ramos, giyon sa nimo, pagkasigurado sa imong gipang yaw-yaw. Bahala ka sa buhay mo, hindi ko maintindihan yan. Anyway, mga kababayan, nandiyan na po, palakpakan natin.
Number 225 likes. No? Walang iba po kundi si Janelle de Guzman. Oh, napakaganda ng entrada mo, madam, ha? Baka naman.